Sobrang bihira lang po yung nag-aalaga ng ganitong baka. Ano pong pinapakain nyo? Sa ganitong klaseng dairy, anong ginagamit yung ganador para pakastaan? Pwede ba yung Brahma natin or dapat yung similya talaga ng pan-dairy? Gano'ng kadaming ulo ng baka ang pinapakain itong kalahating hektarya na to? Estimate nyo, sir. Kung ito ho ay damo na hinarvest nung February 10, dapat ho bulok na to. So ito ho, mapapansin nyo Kuya Joms, iba-iba materialis nito. Merong saging, may napier, may silage na rin nakasama. Yun ang problema, ba? Nagsimula ka sa native. Din ang tagal mong inalagaan, nanghihinayang kang ibenta kasi lugi ka sa pag-aalaga mo sa tagal ng panahon na pag-aalaga. Yun pala pwedeng i-crossbreed sa dairy na baka, panggatas na baka. Then magiging pan-dairy yung alaga mo, hindi na for meat. Meat type naman po na kami. Australian Boa. Yun yung pinaka-the best na ano, yung na breed. Boang, kung tawagin nila. Three-way cross ang tawag ng DOST. Anong sistema nito, sir? Bakit ganito yung design? Ayan. Tinuturo ho namin dito yung basic food production na natural, tsaka basic faith catechism o yung pagtuturo tungkol sa buhay naman sa langit. Magandang araw po! Halina't pasyalan natin ang Kalungsod Integrated Farm na matatagpuan sa Barangay Anastasia, Chaong, Quezon. Makipagkwentuhan at matuto na din sa napakabait at approachable na farm manager nito na si Sir Emmanuel Ancheta. Sir Eman po, ano? Kumusta? Long time. Jobs po. Welcome back, Kuya. Si Sir Eman, farm manager nitong Kalungsod Integrated Farm. Sir, baka makwentuhan nyo kami kung paano nagsimula yung Kalungsod Integrated Farm. Opo. Nagsimula po siya sa vision ng tatay ko. Opo. Ito ni Raul Ancheta. Nagkamirakulo ho sa buhay niya na parang tinawag siya ng Diyos bilang tagakup ho ng kabataan. Abogado ho siya nung panahon na yon. Kaya nung naliwanagan siya sa kung ano ba talaga ang pinapagawa ng Diyos sa kanya, nakumpronta po siya na baka ito ay itong buhay. Calling, ganun. Oo. Ang buhay na marangya na puro sa akin, sa pamilya ko, amin lang to. Hindi pala yun ang buhay. Grade 5 pa lang ako noon. Binenta niya ho lahat ng property niya bilang abogado. Sasakyan, mga opisina, at dinevelop niya ho yung lugar na to. 2009. Kalaunan, nung ako'y tumanda na, edi ang tahak ko sana ay magturo. Pero nung nagturo ako, nag-pandemic naman. Kaya napauwi ako dito. Sabi ko, parang iba yung buhay dito parang mas masarap, mas masaya. Kaya ho, na-develop na siya sa pamamagitan ng pagtutulungan ng komunidad na volunteer dito. Bilang na siya, bukid, naging ganap na bukid na siya, tsaka training center para sa farming. So yun ho yung pinakamaikling version ng istorya. Pero ang kadalasan kong tanong, talaga ba iniwan niyo ba't kaya niyo iwan? Napagtanto ho lang ni Itay na tayo yung nabubuhay, hindi lang pala para sa atin. Tayo yung nilikha para magmahalan. Imbes na ang kabataan ay husgahan natin, ipakulong, kagaya ng ginagawa niya bilang abogado, ay kupkupin pala. Para hindi siya maging tambay, para hindi siya maging addict, mabisyo, kupkupin mo at turuan mo ng skills. Kaya ho naging test na training center naman. At nung lumalim ho ang vision niya, nakita niya na ang daan pala sa pagtuturo patungkol sa Diyos ay kalusugan naman. Hindi ka pwede magturo ng kalusugan ng kaluluwa kung hindi mo kaya ituro yung kalusugan ng katawan. So nagsimula ho din ng organic farming, natural farming. At naging tambalan na siya ngayon. Tinuturo ho namin dito yung basic food production na natural, tsaka basic faith catechism o yung pagtuturo tungkol sa buhay naman sa langit. So yun ho ang naging storya namin. Ito po yung Pak Chong Giant Napier. 45 days old. Ready to harvest na to? Opo, ready to harvest. So ito ho, napakabilis tumubo. Basta maalagaan mo ng dilig. At ang pataba lang na ginagamit namin, edi yung kumain lang rin sa kanila. yung dumi lang din ng baka, kambing. Ikot-ikot lang. Simula ho nung pagkatanim, 3 buwan, 90 days. 3 buwan. Yun ho yung unang harvest. Pero consecutively na, every 45 days na. Kailangan pa ba ng dilig ng ganitong napier? O kuya, pagka pagka tagtuyot, weekly ang dilig niya.
Kasi talagang walang ulan eh. Apo. Pero pagka sabihin nating normal na panahon na hindi El Nino, ang requirement niya lang kasama ng ulan every 14 days lang. Every 2 weeks lang. Ganoon lang kadalaw. Hindi siya maselan. Ang nakakatuwa pa dyan kuya, hindi ang daming tumubo. Pero isang routing lang yan eh. Isang cutting lang ang tanim dyan. So ibig sabihin, isa lang tusok pero ganito na kadaming stem yung lumabas sa kanya. Kaya isa ho yan sa kailangan tandaan yung space requirement. Gusto mo sabihin damo lang naman to kaya pagtatabi-tabihin ko. Hindi ho, susukal yung lugar nyo. Mahirap ho mag-harvest. Pag yung dikit-dikit. Oho. Kaya ho maganda ang itsura ng napier namin, gawa ng nakatudling yan. Kung mapapansin nyo ho yung napier na sinusugaan, yung wild lang, maninipis ho ang tubo. Parang ganito ho ang tubo niya, ganito. Kasi magkakadikit ho masyado. At Okay. hindi siya nahaharvest ng tama. Gaano kalawak po itong napier nyo na to? Ito po sir, estimate ko po baka kalahating hektarya po. Kung di ako nagkakamali. Gaano kadaming ulo ng baka ang pinapakain itong kalahating hektarya na to? Estimate nyo, sir. Eto sir, estimate ko nung sinilage namin to 1.8 tons. Ang nakuha dito. Pagka 1.8 tons, di-divide mo siya, sabihin natin 30 kilos ang isa. Sa isang araw 60 na baka. So kung ang baka namin ay 20, 3 araw na pakain. araw na pakain lang yun. Kaya ho kami, hindi kami fully confined ang sistema. Doon mo ho makikita na kailangan may sugaan ka rin o pastulan. Kasi yung baka namin, nagpapastol ho kami ng alas 9 ng umaga, babalik ho sila ng alas 3. At yung damo na to, ginagamit lang namin in case of tagtuyo tsaka tagbagyo. Yung hindi sila pwedeng isuga. Anong computation nyo pala, sir, doon? Ilang kilos per ulo? 30 kilos po. 30 kilos. Sa isang araw? Sa isang araw. Grabe. Ganun ho karami kumain. Ngayon, ito po yung facility ng silage. Opo. So, ang dami nagtatanong, ano nga ba yung silage, sir? Yan. Ang silage, Kuya Joms, ay yung pagbuburo ng kumpay o ng damo para sa alaga nating ruminants. Baka, kambing, kalabaw, karnero. So, ginagamit siya dahil wala naman tayong access sa pakain araw-araw. Mauubusan ka pag hindi ka nagbuburo. So, paraan siya ng pag-iimbak ng pagkain ng alaga natin. Then, sabi pa, pag binuro mo yung damo, mas na-enhance yung nutrition. Tama ba, sir? Opo. So, ito ho yung silage natin na Napier. Ginawa ho siya noong February 10, 2024. Harvesting niya March 2, 2024. Pero hindi pa ho ito nakukuhanan. Ayan. Kung ito ho ay damo na hinarvest noong February 10, dapat ho bulok na to. Napier po to, purong napier. Oo. Wala ho tong molasses. Puro lang talaga. Puro hong napier. Pero nakikita natin parang nagpuproduce siya ng water, no? Opo. Yun ho yung fermentation process na nangyayari. Para siya nagiging atsara o kimchi sa tao. Ito ho ay nagsisilbing probiotics na o Yakult ng ating mga alaga. Ang nangyayari sa silage, Kuya Jones, imbes na purong materyales ang kakainin ng baka at dun pa lang siya magdadigest, dahil na silage na siya, meron na siyang initial digestion. Kaunti na lang ho ang enerhiya na susunugin ng baka para tunawin yung pakain niya. So lalo ho siya lalaki. Kasi imbes na napupunta sa laman niya, yung enerhiya, napupunta minsan sa digestion niya pa. Kung matigas o pangit yung kumpay mo, aaksaya siya ng calories. Pero ito, dahil na-digest na siya sa drum, may good microbes na, sasalubungin na lang siya ng good microbes sa tiyan ng baka. Absorption na lang. Oo, ang mangyayari, ang sabihin ng microbes sa tiyan, uy, kayo pala yan. Ready na. Oo. Ready to absorb na. Hindi na kailangang... Opo. Although may kailangan digestion, pero sobrang konti minimal na lang. Opo. Pero tulad ho na sabi ko, dahil kami naman hindi malawak ang lupain na malawak ang napieran, ito ho ay in times of emergency lang. Katulad ko nyari, nung paing po. Talagang bagyo. Talagang kahit sabi mo matibay ang baka, yung manghihinayang kang, talaga bang gusto natin paalpasan o dito lang muna sila sa kulungan? Talaga hong kami rin, magkakasakit pag nangumpay. E di dukot lang ho kami ng dukot sa drum. So hindi ho kami nanghihinayang kaya siya magtagtuyot o tagbagyo, may nakaimbak.
Sa experience niyo, sir, gaano katagal tumatagal itong silage nyo? Ang pinakamatagal ho ay 2 taon. 2 taon. 2 taon. Basta proper enclose yung drum na to. Opo. Katulad nito. Yes, may seal May siya. shield, may seal. May seal, Kuya Jones. Tapos, hindi siya makakontaminate. Kunyari, binuksan mo tapos ay hindi ka naghugas ng kamay, puro putik. Maaari ho makontaminate siya. Pero kahit hindi po siya masaid ang pag-harvest mo, kunyari, ilan lang ang papakainin mo ngayong araw, hindi mo na buong maubos. Basta humatakpan, hindi masisira ang silage. Yun ho ang kagandahan. Kumbaga, itong parte lang na to ang kailangan mo. Pagkakuha mo ng parte na yon, pwede mong takpan and then continuous yung kanyang pag-ferment or hindi nasisira yung silage. Yes, sir. Tapos ang optimal ho na edad niya ng fermentation o pagbuburo bago ipakain ay 21 days. Bagaman pwede siya pakain ng 5 days old o 3 days old, according to science, 21 days yung pinakamaraming bacteria, good bacteria para sa alaga. So at least 21 days. And ito yung mga equipments na ginagamit po. Opo, sineshred. Ito yung giniling na eh. Opo. So ito, mapapansin nyo Kuya Joms, iba-iba materials nito. Merong saging, may napier, may silage na rin nakasama. So yun ho ang kagandahan, pag may naka-imbak ka, hindi naman sinasabing purong ito ang ipapakain mo kasi mabilis maubos po ito pag puro. Bawas sa kinukumpay mo. Alam naman ho natin kung gano'ng kahirap mangumpay. Tama, lalo ngayon. Pa. Pero kung may nakukumpay ka na kaunti, hindi ka mapapressure na mangumpay pa sa malalayo kung may naka-imbak ka na. At kung maalam ka sa mga pwedeng idagdag tulad ng katawan ng saging, tsaka ng water lily. Kumbaga addition lang to doon sa ipapakain nila. Kasi may mga fresh doon, then hinaluan lang nila ng silage. Oho, padagdag. Ito yung pakain mamaya po, ano po? Opo. Wala nyo sir kung ano yan. Hindi lang halata kasi napatuyo na. Gabi? Mukha nga sir, pero tubig sa tubig. Water lily? Water lily sir. Water lily po. So itong water lily, in-harvest namin kasama namin yung OJTs ng LSPU. Seemingly ho ay peste ng ilog. Tama. Kasi walang pakinabang, nakakasira sa ilog. Pero ho, umaabot ho ng 20% plus ang crude protein. Napakataas pala ng protein. Na number 1 na kailangan ng isang hayop. Opo, lalo na ng ating mga bakang lumalaki. Pero ho, warning ko lang, di mapapanood nyo tong gamit namin na water lily. Ang una kong tutukuyin nyo ay kung ang tubig nyo ba ay malinis. Dapat ho ay hindi polluted ang tubig. Kasi ang water lily ho ay humihigop ng mga metal at mga plastic sa sa tubig. Pagka polluted ho yung ilog o sapa, maganda ho ipa-check muna kung safe bang gamitin yung water lily. Pero sa amin naman ho, gawa ng galing Banahaw ang ragasan ng tubig, papunta ho sa Tanawan Bay, talaga hong malinis. At hindi ho namin pinapakain ng presko. Pinapa-evaporate ho muna namin yung mga toxic na niya, na maaaring andyan sa kanya. Pag na-wilt na ho ang water lily, dun na ho may iwasan ng bloating. At take note ho mga ka-farming, ito ho ay hindi dapat talagpas ng 10% ng pakain. Hindi pwedeng puro. Kung ang pakain mo ay 10 kilos, 1 kilo lang or wala pa. Oo. Anong breed to, sir? Red gear. Red gear ang breed. Oo. Hinihintay pa namin mangandi. Pag nangandi ay papasumpitan ng pure gear din para maging 75-25 na gear. Kasi ang gear ho talaga ay dairy breed. Kumbaga ho sa kambing Anglo-Nubian na ginagamit na lang meat purposes kasi mataas sila. Tsaka dual type. At higit sa lahat, hindi tulad ng Holstein, malakas ho sa init. Ang Holstein alam natin European, pero sa Brazil at sa India, ito ang main dairy breed po nila. May tatapat ho siya sa gatas ng kalabaw. Hindi ganun karami pero mataba. Quality. So hopefully makapagpapuro sa farm para mai-advocate natin na hindi lang Holstein ng ang dairy. Kundi pati yung ganito. Kasi ini-import natin every year ang Holstein. Kaya naman natin mag-develop ng Binili ni sir ito dumalaga. So ang plan talaga is paramihin ni sir dito sa Kalungsod Farm. Integrated farm. Opo. Dati Indo Brazil din ang gusto namin. Opo. Pero nung nag-lean kami towards being a training center, napa-dairy kami ngayon. Kaya last punta nyo wala pa kaming mga Holstein tsaka Jersey.
tsaka gear. Ngayon, may mga gear na, tapos may mga Holstein na rin tayo. May ikutan natin mamaya. Ngayon pala, learning site na to. Opo, sir. So, anong nangyari ho? Nag-commercial farm kami. Pero alam naman natin ang challenge sa commercial farming. Heavy inputs. Opo. Tapos ay pagka binarat ka ng buyer, wala kang magagawa. Dahil napakarami mong produce, magpapatalo ka, magpapalamang ka. Napansin namin na medyo toxic yung cycle. Kaya sabi namin, ba't hindi na lang gawin nating homestead? O yung hindi man mabenta, pero halos wala na kami binibili sa pagkain. Cycle na ho. So yung composting facility, sinet up, irrigation, nag-invest talaga kami. One time, big time. Pero ngayon ho, halos wala na kami binibili sa pagkain. So yun yung tinatawag nating integrated, ano po? Opo. Yung basura seemingly sa isa, imbes na tinatapon sa bundok, pinaprocess sa gulay, sa halaman, sa prutas. Mamaya kuya doon, ikutan natin. So yan po, mga courtesy of Doc Rene and the team sa BAI, MSTRBC. Nagpaparami tayo ng Quezon Black. Quezon Black native pigs. Ayan po. Ayan, mga Blue Egger Americana cross sa Ayam si Manny. Sila ang naglilinis nitong babuyan. Ito darag naman yan, yung mga tanda. Mukhang mga bagong walay. Opo, mga pig natin. Indo-Brahman. Oo. Combination ng karakteristik ng Indo-Brazil tsaka Brahman. Oo. Ito sa kuya, yung binidyo mo noon. Sa likod, matanda na siya ngayon. Di ka punta tayo sa damuhan. Ah, okay. Sa likod siya na yun. May before and after ka may ipapakita. Babard. Ang gusto namin dito, kapag sinusuga sila, sumasampa sa mga kapwa niya. Ibig sabihin malibog ba? Gandang bang ganador. Oh. Ayan ho ang investment sa baka in 2 years time. Nabili namin siya parang 65 plus. In 2 years time, halos dumadoble. Bukod pa yung mapapaanak niya kasi may nabuntis na siyang 10. Ayun. Yun ho ang investment Yung pagpapakasta. sa baka. Oo, pagpapakasta pa, 2,000 ang singil namin sa kanya. Pero sa amin pa lang, marami na siyang nabuntis. Ito ho, kakabungi lang nito. Kakatubo lang. Wala pang 2.5 years. 2 years and 3 months si Bardagul. Around 2 years talaga natatanggalan ng ngipin ng baka. Opo. Yun ang dentation ng tawag. Para dun sa mga bago pa lang nag-aalaga ng baka. 2 years na baka ganito kalaki pag malahi. Opo. Kasi alam naman natin pag native, baka kalahati lang nito 2 years. Opo. Mahilig lang may paglaro. ang advice ko naman ho, kasi ako wala akong bias eh. May kagalingan ang malahi, may kagalingan din ang lahing native. Apo. Ang advice ko ho, pagka may native kayong inahin, tas mababa lang ho binibili, gusto nyong paltan, kahit wag na ho paltan, ang gagawin ho i-crossbreed sa dairy. Lumapit ho tayo sa municipal agriculturist natin, inquire tayo kung sino ho ang malapit na technician ng National Dairy Authority. May upgrading program po sila na yung native mo pwedeng haluan ng jersey na semen for free. For free? For Nice. free. So imbes ho na magpalamang tayo at mapanghinaan tayo sa native, ang kalalabasan ho nung anak nun, edi dairy type na. Tapos dahil maliit siya, native, less feed requirements, pero ginagatasan. Hindi naman ho kailangang malaki ang dairy type eh. Kasi Tama. gatas naman ang product. Yung gatas ang kailangan mo din eh. Opo. So yun ho ang advice ko. Yung information na yun is alam ng buong munisipyo ng bawat Pilipinas, for example, ganun. Opo, sir. Yun ang problema, ba? Nagsimula ka sa native. Opo. Din ang tagal mong inalagaan, nanghihinayang kang ibenta kasi Oo. lugi ka sa pag-aalaga mo sa tagal ng panahon na pag-aalaga. Opo. Yun pala pwedeng i-crossbreed sa pang-dairy na baka, panggatas na baka. Then magiging pan-dairy yung alaga mo, hindi na for meat. Oo. Pagka napalaki mo na yung guya, kung gusto mo ng income, tago mo yung guya, benta mo yung inahin, tapos palakihin mo. Pag nag-hit naman ulit siya after 1.5 year, paturukan mo ulit ng semen for free. Kalaunan, pure dairy type na yon. Gusto mo magbenta ng raw milk, nasa 35 to 40 pesos ang 1 litro.
Pero pagka meat type, talagang lamang na lamang yan. Mga Brahman at Indo-Brazilian. Yung iba nakatali sa Nyugan. So 21 sila lahat ngayon na baka na breeding stocks. So iba ho dito ay nakastahan ni Bardagul, yung andon. Yung iba naman is artificial insemination ng Red Deer. Gaano ka-effective yung AI, sir, sa experience nyo? Ano po sir? Mababa ang porsyento. Ng pagbubuntis? Yes po. Kasi maraming factors. Kaya talagang investment din siya. Pero yung halaga naman nung palahi, makabuntis lang ng isa o dalawa, bawi na yung puhunan dun sa lahat ng semen. Pero, ang unang-una kong tatandaan talaga, yung malapit na technician. Kasi kung wala kang technician na malapit, pag may nangandi, ng paggabi na, dapat mapuntahan niya agad yun. Kasi minsan nalilipasan eh. Opo. Tsaka yung layo ng biyahe, gawa ng masela ng similya, kailangan may container siya, yung LN2 tank, na mabubuhay yung similya. Yung artificial insemination na sinasabi ni sir, eh, yung mismong paglalagay ng semen ng ganador, katulad nito, sa ganitong babaeng baka, inahin. So, kamay lang ng tao maglalagay ng semen sa loob nito. Opo. Ang number one ho dyan, dapat magaling ho mag-observe kung nangangandi yung baka. Number 1. Oho. Kaya ang advice ko ho sa mga farm owner na hindi kayo mismo ang nagtitingin sa baka, dapat ho masipag yung mag-aalaga ninyo. Kasi, bakit may lamad yun? Ba't sumasampa yun? Kung siya ay patay mali siya na mag-aalaga, delay ho ang income nyo sa breeding, sa pagpapaanak. Malaking porsyento ho yung observation. Kasi makita mo lang na sumampa at mangandi, tawag na agad yun sa technician eh. O kaya punta na sa ganador. Pero kung patamad-tamad na, ay wala yan. Punta na ako, mag-iinom na ako. Pag nalipasan, mag-iintay ka ulit kasi ng ano, Opo. ng another season ng pangangandi ng baka. 18 to 21 days ang average nila. So iba-iba din ang lahi, tulad nito kuya. Hindi siya kasing lahi nung katabi niya, tsaka niya sa kanan niya. Pero bakit namin siya tinago? Kasi ho siya ay taon-taon nanganganak. So aanhin mo yung malahi, mahal ang paanak mo, pero sa 2 years, isa lang ang anak niya. Tama. So meat type naman po na kambing yan. Yan. Australian Boer. Hindi po tunay yung ano ha. Ito po ay 100,000 ang kailangan yung puhunan. With the right information po tsaka reliable source ng breeding stocks, may mga Boer po na nasa 35 to 40,000 lang. Depende ho kasi kung anong gusto nyong production. Yung iba kasi show type, dapol, Tama. Pang pet po yun. Hindi po siya for meat production. Iba ho ang genetics ng meat production. Ito yung barako na Anglo-Nubian. Oo po, pure. Ito rin pure babae. So, ang sabi po ng DOST, pagka may native kang inahin, Anglo-Nubian muna bago Boer. Mahalagang tip yun. Kung may native ka, i-upgrade mo muna through Anglo-Nubian. Then kapag meron ka nang nasimula ng mga bisiro, Na pag na F1 na Anglo-Nubian, tsaka naman Boer, ipakasta. Kasi ang naging experience nila, maraming ang namamatay na dystocia ang tawag, yung namamatay ang guya or yung inahin. Kapag dinirect yung native sa Boer agad, Opo. hindi kinakaya nung native na kambing yung laki nung Boer, yung Yes, breed po. na Boer. Kaya kami nga mas dito mas sigurista. Kahit malahi yung kambing, basta alam naming first pregnancy, Anglo-Nubian muna. Kahit alam naming malahi na, para lang mas sure. Mapapabuntisan mo naman ulit eh. Pero napatunayan niyo po yun talaga na 100% buhay talaga. Opo, buhay. Kasi ang gusto ho natin, kesyo baka o kambing, wala akong intervention talaga sa calving at saka sa kidding. Yung inahin talaga mag-aalaga. Opo, dapat. Hindi mo dapat hilain. Kung dapat kayanin niya mag-isa. Kasi pag hinila ho, marami ng komplikasyon na maaaring mangyari. Maaaring mahila mo yung ulo or mali yung mahatak mo. Malambot kasi yun, no? Opo, maaaring may mabali. So isa rin ho yan sa tinitignan ng mga rancho, yung tinatawag na ng low birth weight. Bagaman maliit siya nung baby, mabilis naman siya lumaki. Hindi kailangang malaki agad sa guya. Di ba ho may ganun tao? Tama.
Maliit siya nung pinanganak, pero hindi naman ibig sabihin maliit siyang tao. Lumalaki rin siya. Ang kagandahan lang, hindi nahirapan yung inahin. Namamana rin po yun sa genetics. Kaya kami, pag may napansin kaming inahin na laging patay ang anak, hindi na ho namin pinagtsatsagaan. Either ibebenta na as pangkatay or kami na ho mismo kakatay. Nasa genes na yun po, Opo, na ganun talaga siyang manganak. Opo. So, napakahalaga ng selective breeding. Ano po? Yes po, kuya. Pipiliin mo lang dapat yung ititira mo for breeding. Ito ho ang wala noon. Raised bed garden. Raised bed garden. Opo. Nakakita na agad ako ng kangkong. Yan. Kangkong, labanos, carrots. Anong sistema nito, sir? Bakit ganito yung design? Ayan. Ang raised bed po kasi, intended po siyang maging gulayan na kontrolado mo yung environment. Parang greenhouse po. Pero pinagkaiba niya sa greenhouse, almost wala siyang soil. Ito hong materials natin dito ay composted material lang ho ito ng livestock production natin. Katulad ng dumi ng baka, Opo, kambing. Kambing, manok, yung beddings ng manok, ipa, tsaka yung mga kumpay na di nila naubos. Pinapakain ho namin sa ANC o yung bulate. Pagka dumami na, sinasako namin. Then dito ini-stock. Dito i-stock. Pag nagdilig ka ng compost, mas mataas ho ang water retention niya kumpara sa topsoil. Kumbaga, mas nag-hold siya ng water. Opo. Kaya dito, hindi araw-araw nagdidilig. Hindi kami tama ng El Nino dito kasi yung microbes na nabubuhay dyan, gawa ng mga manure, talagang billions, trillions na siya. Wala akong synthetic na input dito, walang chemical. Ibig sabihin 100% organic Opo, talaga. Organic. Lawak nito. Opo. Yan, may mais din, kaunting mais. Kumbaga yung space dun sa gitna, daan ng tao. Opo. Dinesign lang namin na parang maze. Ito, carrots naman to. Dapat, ito talaga yung pinag-aaralan ng mga Pilipino. Opo, sir. Kasi sabi nga, agricultural country ang Agrika. Pilipinas. Napakadaming pwede pa nating i-explore. Handaan talaga natin, Kuya Joms, yung taggutom. Pagdating kasi ng taggutom, ang talagang kakain lang yung may tanim at may alaga. Gandang isipin na ang goal mo ay income. Pero pagka ang goal mo ay sustainability, parang ito walang tapon, wala kang halos input. Income will follow kasi wala kang masyadong input eh. Pero kung puro chemical, puro synthetic ang nilagay mo, nakikita man siya sa unang pagtubo ng pagkain niya na ibebenta niya, kalaunan ho, kawawa na yung lupa. Tama. Hindi na niya na itutuloy-tuloy. Anong gagawin niya? Hanap uli siya na ibang space, doon ulit siya mag-first cropping. So ang iniwanan niyan lupa, patay na Patay hindi na. na magagamit sa Opo. pagtatanim. Yes. Pero ito ho, very sustainable. Kasi ang ginagamit mo ay yung sinadyang disenyo ng Diyos na fertilizer. Yun ang tae ng hayop. Pagkabagsak, walay agad. Dahil tao na ho yung magtatakal ng inumin ng gulay. Pagka kasi kasama niya yung inahin niyang gatasan, iigahin niya ho sa yung gatas. Wala nang pantao, wala nang mabebenta. Kami ho, gumagawa kami ng mantikilya, tsaka ng gatas rin namin na pang-inom. Kaya sa kanya may takal lang, 10% ng body weight niya. So kung nasa 35 kilos na siya to 40, 4 liters a day. AM/PM yun, na paggatas. Ilang months na tong ganitong ba? To 2 months po. 2 months. Ito na yung pang dairy ni sir. Ito po si Milky, siya yung naglalactate ngayon. Siya yung ginagatasan namin araw-araw. Siya ay 15 liters a day. Average. Grabe. Milk production. For span of ano po yun? Ilang months? Kung kailan mo siya pwedeng harvestan? Opo. 305 days pwede mo siyang harvest. Simula nung naggatas siya. Simula ho nung pagkapanganak niya hanggang sa huling 2 months bago siya manganak ulit, gagatasan siya. Kunyari ho, nabuntis siya ngayon. Gagatasan pa rin siya, puwera lang sa huling 2 buwan bago siya manganak kasi iniipon mo na yung gatas na para sa guya. Drying off po ang tawag doon. Sa loob ng 305 days, pwede mong kuhanan to ng 15 liters a day. A day. Oh. Grabing gatas yun. Okay. Isang baka pa lang yun. Isang baka lang po yun. Ang poproblemahin mo na sa dairy na pag nasettle mo, goods na goods ka, is yung planta na pagdadalhan mo. Tama. So, bago ka bumili, tukuhin mo muna saan ba pinakamalapit na planta. Pwede mo supplyan. Opo. Kasi kung hindi mo siya ipaprocess ng sarili mo, madali hong mabulok ang gatas.
The day itself, kailangan ho ma-deliver na. So, una tutukuyin mo muna. Kung sa Chaong area po tayo, meron ho sa Ayusan 2, tsaka sa Lipa. Na nagpa-process po. Opo. Pero huwag kang basta bibili na 15 liters bibili na ako. Dapat ho may pagdadalhan. Sobrang bihira lang po yung nag-aalaga ng ganitong bakay. Ano pong pinapakain nyo? Pinagkaiba ng pakain nyo dito kumpara dun sa mga fattening nyo? Sa totoo lang ho, mas malakas kumain itong mga to. Kasi pagdating ho sa breeding, yung mga inahin na puti, hindi ho pwedeng patabain kasi na sobra ang breeder. Either kumakasta na bulyan o buntis na inahin, bawal hong bundat na bundat, may ipit yung guya, o kaya magiging tamad naman kumasta yung lalaki. Sila ho, dahil 15 liters, ang laki hong nutrition nila, requirement. Halos ad libitum po ang pagkain nila. Meaning hanggang kumakain yung baka, bigay ka lang ng bigay? Opo. Halos 4 times a day, parang gano'n na rin siya. Pagkaubos niya, in a while, meron na naman. Pero ano ho siya, hindi naman ho kailangan feeds. Pwede naman damo lang. Silage. Silage, tsaka yung fresh na napier, mais, pwede po yan. So, estimate nyo mga nakakailang sako to? Ano po, Kuya Jom? Sako ng, for example, ilang sako ng damo? Ang requirement po niya ay, kung sa science lang, 10% ng body weight niya. So kung nasa 600 kilos siya, 60 kilos po ng damo. Pero kami, na-achieve lang namin dun sa 4 times na pagpapakain sa kanya, baka 50 kilos lang. Kaya nga sabi nila, paano pa kaya pag nakompleto yung nutrition niya, edi 25 liters na ng gatas yun. Sabi ko, saan namin dadalhin yun? Pero pag may market, 35 to 40 pesos per liter. Within 5 days po siguro aanak na to. Ito ho yung Jersey. So sa ganitong klaseng baka, may iba't ibang breed pa po. Sabihin lang natin dairy cow. Yun pala, yung dairy cow may iba't ibang classification ganun or breed. Parang sa free-range chicken, iba-ibang paitlugin. Iba-iba rin ho ang description. Itong Jersey, ang gatas niya mas kaunti, pero mas mataba. Ibig sabihin, mas marami kang makukuhang mantikilya o butter. Kung butter ang produkto mo. Apo. Itong Holstein naman, marami. Pero, pag hiniwalay mo na yung taba at tubig, manipis lang ho yung taba. So, ang market naman ito, yung pang inuming gatas. Napansin natin yung Holstein parang, kumbaga, Dalmatian, yung black and white. Black and white, yan din po. Holstein Jersey na ho yan. Medyo crossbreed na siya. Medyo punggok siya na gatasan. Sa ganitong klaseng dairy, anong ginagamit yung ganador para pakastaan? Ayan. Pwede ba yung Brahma natin or dapat yung similya talaga ng pan-dairy? Ang ang suggestion ko, similya talaga na pan-dairy. Kasi ang mangyayari, ang Brahman ho, average niya 7 liters a day. Talagang wala naman kasi sa focus niya ang gatas. So, mada-downgrade pagdating sa milk production. Pero, yun ho ang ginagawa pagka emergency. Kunyari ho, talagang walang technician na dumarating. Pinapasampahan na yung iba ng Brahman kasi kailangan ng gumatas nung inahin. Pag na-delay kasi yung pregnancy, i-delay din ang gatas. Kaya desperado yung iba, papababahan na sa mga ganador sa kapitbahay. Pero yun ho ang kagandahan ng may malapit na technician. Kailangan lang humatukoy lang kung saan siya nakatira para mapuntahan na. Tulad ng sabi ni Sir, pwede tayo magtanong sa mga munisipyo natin. Sa mga provincial veterinarians natin, Provet office. Ayan naman, si Faith. Na AI naman ho ito ng Red Gear. So tanong nyo ho, bakit nakahiwalay ang malapit ng umanak? Bakit po? Kasi ho, pagdating ho sa herd, no, sa grupo ng baka, may alpha dyan eh. May bully. Sa sitwasyon ni Faith, hindi siya ang alpha. So sa pastulan, talagang ho, pag napapatabi siya, sinusuwag ho siya. Hindi ho namin i-risk na malaglag yung hinintay-hintay namin. So, may special treatment ho talaga sa mga malapit ng umanak. Ang advice ho ng siyensya, 2 months bago manganak yung ine-expect mong manganak, ay nakahiwalay na. Kasi medyo sensitive na yan. Opo. Parang sa tao din, hindi pwedeng may biglang lubak. Yung mga lubak na yun, maaaring ikalaglag na agad ho ng guya. Or magka-diferensya yung anak sa loob. Opo. Yes po. Na-experience na ho namin na naghahatak ng guyang patay dahil sa mga ganyang sitwasyon. Hindi na namin alam kung bakit. Either nasuwag o nadapa siya sa pastulan. Quality anak mo na. Artificial insemination ka eh. Napansin ko nung nagsimula ako mag-vlog, napakadaming interesadong magsimula ng farming. Opo. Hindi sila sigurado kung saan lalapit, gusto nilang matuto, ganun. Opo. Itong Kalungsod Integrated Farm nagtuturo po. Yes po kuya. Nagko-consultation din kami, farm design.
specialized training, kung ano hong topic ang gusto nila. Basta ho ang forte namin ay livestock, tsaka agroforestry. Livestock, anong under nun, sir? Ano ho, di baka, kambing, native chickens and native pigs, tsaka Muscovy ducks. Lahat ng patungkol dun, nagko-customize ho kami ng training. Iba-iba ho nakakasalamuha namin, may mga LGU, may mga NGO din na gustong matuto, nagpapa-schedule lang at may quotation kami pagka kung ilan kayo, kung ilang nights. Paano kayo makakontakt, sir, kung sakaling may gustong matuto talaga Sige po. about farming? Kumbaga may puhunan sila, yung kaalaman na lang yung kulang. Saan po kayo pwedeng kontakin, sir? Pwede ho mag-like sa aming Facebook at dun ho ako ang direktang kumakausap pagka libre sa Kalungsod Integrated Farm. So, ilalagay natin sa video na to, yung mismong Facebook. Facebook page ni sir. Hindi ko lang ho i-market muna yung TESDA. Kasi may TESDA na rin tayo. Nakita ko nga Kaso hindi pa kami nag-open kasi ang dami pong pinapolish. So, ngayon parang ang open yung learning site pa lang. Opo. Yung mga training lang within 3 to 5 days, 1 week span of training yan. So, ito ho yung pakain niya habang nagagatas. Fermented din po na feeds. Kayo na din po ang gumawa niyan. Hindi po. Binili namin yung cattle feeds, pero dinagdagan namin ng sapa ng soya. So, binuro namin yung commercial feeds para mas digestible ulit sa alaga. Ayan. So, itutulak lang siya ng balong kasi dapat tuwid siya doon. Habang kumakain, tsaka po gagatasan. Opo, para hindi siya umalis. Ground level kasi Kuya Job, hindi nakakangalay, di ba? Ganito ang facility sa ibang bansa. Dapat elevated. Bale, ano po yung parang inilagay dun sa mismong nips nung ano? Glycerin po, tsaka betadine solution. Yun po ay para ma-disinfect yung mga paligid ng utong bago natin i-activate. Bago na i-disinfect na po siya, testing natin kung may infection yung utong niya. So, i-activate muna natin muna kasi sarado pa eh. Bubuksan mo muna. Tapos ay harvest na natin ng gatas. Kunin mo yung dede. See. So, bawat bilog ho, kukuha nyo nung katapat niyang utong. May iba-ibang paraan ho ng hand milking. May chance ba na sumipa yan? Wala po, sir. Mm. Siya, Kuya John? Docile o mabait ang temperament. Oo. Ngayon, alcohol po yung nilalagay nyo? Opo, alcohol. Pag ang gatas ho nilagyan ng alcohol, tapos may nag-milk clot o nabuo-buo dahil sa alcohol, ibig sabihin ho may nana yung gatas. Pagka may nana, may infection ho yung utong. Pero kung makikita natin, wala naman po. Clear. Clear po siya. So, ibig sabihin, safe po siya for human consumption. Pagka may na-identify hong utong na may nana, hindi na ho yun haharbesan. Yung utong lang na yun, specific na utong lang na Yes yun? po, kasi magkakahiwalay ho siya. So, ibig sabihin, kung may infection to, yung tatlong natitirang utong pwede pang gatasan? Opo, ganun siya. Ano yung intervention na ginagawa? Ano kuya, merong antibiotic na tinuturok, kanipin, at tinatakpan muna siya para kung sino man ang milker na pumalit, hindi malitong maharbesan. Hanggang sa makita mong gumaling. Actually kahit ho yung from afar, halata nang may diferensya minsan. Pagka magang-maga, tapos pulang-pula, naku, may nana na ho. So ngayon naman ho, gagamit na tayo ng milking machine. So itong milking machine, kumpara ho sa kamay, ang gamit ay ito nasa 8 to 10 minutes lang. Yung kamay nasa 1 oras. Sobrang daming manpower ang nabawas through this machine. So i-on lang siya. Ayan. Medyo naikikiliti lang siya pagka Tik na po yun. Oo. Naihiyan ako Ang init. Nakiliti? Oo. Makiliti talaga ito eh.
Yan ang ano ng mga dairy farmer, sacrifice. Ito na. Kuya, Nakikita natin yung gatas na dumadaloy dun sa hose. Then ito yung nagiging ano, storage. After nito sir, meron pa kang ginagawang process para ma-consume or pwede nang direct to? ito kuya, actually, pwede lang inumin ng tao. Direct. Mataas po ang benefits ng raw milk kasi hindi pa namamatay yung ano yan, mga good beneficial bacteria. Pero, pag ang pag-uusapan ay commercialization, no, ibebenta mo na, standard procedure mo talagang pakuluan. Kasi ano siya eh, requirement ng FDA. Kasi maaari may mga sumamang mga bakterya na mainom ng tao. Pero may mga traditional talaga mag-isip na kinagisnan yung raw milk, talaga iniinom ba rin. Parang pang dalawang baka na po ano? Opo. Pagka nanganak yung malaki ng dede, sabay sila. Fresh milk. So ito kuya, papainom natin sa buya.